Isiniwalat ng kilalang urban planner na si Architect Felino June Palafox ang ugat ng matagal ng problema sa pagbaha sa bansa. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Sheena Torno. Kung masyadong pagbintangan God and climate change, hindi natin ginawa yung infrastructure. Yan ang binigyang diin ng kilalang urban planner na si Architect Felino June Palafox sa mainit na usapin hinggil sa flood control projects ng gobyerno. Noong kasagsagan ng malakas na pag-uulan dulot ng masamang panahon, maraming kabahayan sa bansa ang nalubog sa baha. Lubhang naapektuhan din ang kabuhayan ng mga maralitang Pilipino, lalo na ang mga lokal na magsasaka. Una na ring sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang epekto ng climate change ay maituturing na umanong new normal. Ngunit giit ni Palafox, maraming flood control proposals mula pa noong nakaraang 50 taon ang dapat sanang i-update upang mas umangkop sa kasalukuyang populasyon at sitwasyon ng bansa. Subalit tila nang ibabaw niya ang korupsyon, kapabayaan at kakulangan ng maayos na urban planning kaya't hindi pa rin natutugunan ang problema sa baha. Like our engineers, before we design, may engineering surveys, yung qualities of the soil, foundation, geoanalytics, hydrology, and so on. Dapat really comprehensive from the research. Let's say may corrupt na bureaucrat or politician humingi ng 40%. Saan ibabawas yung specifications? Papalitan yung specs. And I think dapat tayong citizens, we should be vigilant na eh. Punto pa niya, kulang sa political will ang pamahalaan kahit hindi ramdam ang mga flood control projects tuwing nakararanas sa matinding pag-uulan. Para sa kanya, maliit lamang na porsyentong epekto ng climate change sa bansa kumpara sa ugat ng aktual na problema. Kaya panawagan niya, Corruption, incompetence, lack of political will, lack of visionary leadership. The visionary leadership, political will, hindi lang dapat sa presidente. Maybe simula sa barangay captain, the mayor, the governor, the president, and our legislators. Very important din. ibinunyag pa ni Palafox ilang beses na siyang nagpadala ng liham kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naglalaman ng iba't ibang rekomendasyon sa pagtugon sa baha. Subalit hindi anya ito nabibigyang pansin ng Pangulo, kabilang dito ang 6 na alternative flood mitigation strategies at higit 20 flood and water management recommendations na makatutulong sana sa pagtugon sa problema. Matatandang isa na publiko ni Marcos Jr. ang 15 pangalan ng kontraktor na nakakuha ng 20% ng kabong 545 billion pesos na budget na inilaan ng gobyerno para sa flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. 5 umano rito ay paulit-ulit nang humawak ng proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang tanong ngayon ng mga Pilipino, totoo nga bang may mapapanagot sa munay anomalya sa flood control projects? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.